Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ang pangit mo siguro ka, banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkaagrupo, ang saya niyong nagkukwentuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. Noong March 23, 2024 ay naglabas ng isang sulit na matchup si Sir Enigma at ito nga ay napaloob sa Second Sight 12 kung saan ay mga sulit at bigating MC ang mga nakaline up dito. Dagdag mo na rin dyan ang first round ng Isabuhay 2024. Meron nga man nagbabalik flip top at meron din naman first time ding sumali ng Isabuhay, although nagawa na nitong magkampiyon sa motos ay iba pa rin ang flip top Isabuhay dahil na rin sa mga biyasa at mga uhaw sa pag-champion ang mga makakalaban mo dito. Ito nga yung first round ng Isabuhay na akala mo ay pang semis yung dating dahil na rin sa malalakas agad ang mga MC na pinagharap-harap dito. Talaga namang masasabi mo talaga na deserve ng mga battle MC na makuha ang pagiging champion dahil sa bawat laban nito ay mas lalong palakas ng palakas ang kanyang makakalaban. Kahit yung kalabanan ng mga laban dito ay Isabuhay ay may mga ngilan-ngilan pa ding mga komedyante ang nakasali sa event na ito at kahit nga mismong Isabuhay na laban ay may mga battle MC pa din na nagpapatawa sa bawat line nila. Kaya guys, halina at panoorin natin ang mga nakakatawang linya na binibitawan ng mga battle MC dito sa kanilang bawat battle. Welcome back ulit guys sa ating munting channel. So for today's video ay panoorin natin ang Second Sight 12 Best Funny Lines. At paalala ko lang muna, mga clips na inyong mapapanood sa video na ito ay ayon lang sa abot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi naisama ay pwede kayong mag-comment sa baba at pag-usapan natin yan sa susunod nating video. So tara na! Kaya tong Deaf Architect, dadanasin hirap, pagsabay damage. Vitrum, siya ang tunay na naka-invento ng flip-top, sign language. Freestyle. Usapang basketball, Vince Carter, ramdam daw pagkasiko. Init mo ah. Ulol! Ganyan siya paglango, sobrang GG ng tanga. Vince Carter pagpalo, ang tumi 360, panga! Kasi ako'y probinsyanong nakipagsapalaran. Flip-top MC pinasok mo. Asset kinalabasan. Kaya nga pagtapos kong mag-addict, sa yung liga ulit ako nanaog. At naglongganisa na ako rin. Ubos na yung pasahod. Si Six gusto maging tirador. Si Pukuda gusto maging Magdalo. Kakasigaw niya ng batas ng Mindanao. Ayan sa Pinas, hihiwalay na daw kayo. Tangina. Tapos sinundan niya pa yon. Sabi niya, nagawa ko yung lahat. Paano na lang kung nagsyabu pa ako? Tanginan to lang, hinayang pa. First round pala nga ng Isabuhay, isang ruffian at apok agad. Masabi mo talagang iinit agad yung mga battle sa unang round lalo pat parehong lyrical na battle MC. At dagdag mo pa dyan ang pagiging agresibo ng bawat isa sa kanilang laban. At kahit nga rookie versus veterano ang laban ay masabi mo talagang pantay lang yung laban kung skills lang yung labanan dahil na rin sa naging bihasa na rin si Ruffian sa sunugan at kayang-kaya na rin niyang dumurog ng isang battle MC ng flip top dahil na rin sa marami na din itong nakalaban ng mga battle MC ng flip top sa sunugan. Kaya easy na lang para sa kanya ang sumabay at higitan ang mga nakakalaban niyang mga battle MC ng flip top. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tangina, nakasabuto. Yung suntok niya daw, pag tumama, paangat, parang na-stampede. Stampede, paangat. Pag nakasabu, huwag magsusulat. Kasi inaasar niyo ba akong adik? Nauulol kayo. Kasi kung tunay akong adik, edi sana nablululol. Pag-usapan natin battle nyo ni Unico. Okay. Habal-habal, tinatry. Alam mo yung mga ganyang wordplay, hindi na yan tanggap ng publiko. Pero okay yung habal-habal mo, ha?
pasok sa parking ni Unico. Gusto mo, pustahan tayo. Pag tinalo mo ako, dodoblihin ko TF mo. Ano, payag ka doon? Payag ka doon? Pero joke lang yun, wala akong pera naman. Taki na mo, lip lang! Yung wordplay ko, naarit niya pa. Binaklas ko na, binaklas mo pa. Adik ka talaga. Ayop ka. Tapos sasabihin ikaw ang most improved MC of the year 2019? What? 2019 pa yun, 2012 yung una mong laro. 7 years yung naging pagitan. Di ba? 2012 una mong laro, 7 years yung naging pagitan, meaning 7 years kang naging bano. Tagal nun. Ang tagal mo. Isa nga din sa mga inabangan lalong-lalo na sa mga fans ni 3D ay ang una niyang pagsaalan ng isang buhay na alam naman natin na kayang-kaya niyang sumabay lalo pat napakarami na din ang mga dinurog nitong kapwa Battle MC. Yun nga lang at ibang iba ito sa liga na kanyang napagkampyonan dahil na rin sa magkaiba ang mga Battle MC dito. Yung mga nakalaban niya na Battle MC sa Motos ay karamihan di pag-aanong nahasa sa pagbabattle habang yung mga Battle MC ng Flip Top ay talaga namang may napatunayan na. At tulad na lang kay Romano na umabot na ng finals at marami na ding mga Battle MC na malalakas ang tinalo nito. Habang si 3D naman ay gumagawa pa lang ito ng kanyang pangalan sa Flip Top. Yun nga lang at first round pa lang ng sa buhay ay nalaglag agad siya dahil na rin sa tinamaan siya ng bangis ni Romano. Rest in peace, idol. Kumusta, Rapido? Anyari sa karir mo, ba't tila na traffic? Huling battle mo sa Flip Top? Virgin pa si Arik. O sige, ibahin natin yung topic. O sige, ba't bumalik ka? Tinalo ka ni Badang, 6 na taon mo ininda? 6 na taon siyang nawala. Yan. Tapos kasunod nun, you gotta moves like Luka pero sa playoffs critical. Siya daw pandayo malamabs phenomenal. At kailan pa naglaban sa playoffs ang Mavs phenomenal at Dallas Mavericks? Anong channel yan? Eto pa sabi niya kay Lip Cram. Anong LK? Baka LJ kasi yung pagiging GOAT, hindi mo deserving. Hindi mo deserving? Baka hindi mo deserve. Ginawa niya lang deserving para ma-rhyme sa kasunod na Kyrie Irving. Mag-aral ka ng English. Huwag kang absent. Dapat perfect attending. Mag-iisip yan ng mga commonly compound words sa kanya hati-hatiin. Sample, sabi niya, pag na-master mo na yung word, saka ka na mag-play. Wordplay! Paano mag-workout sa simpleng workout to? Workout! Pag tinalo kita sa battle, yun! Die ka na! Yun, die! Marami yan. Weak ka sa wika, kill ay sa kill ay, barko sa barko, jig lang, tama na. Tama na. Punta naman tayo sa laban ni na Rapido at Jake Lau na talaga namang nakakamiss kapag may makita kang battle MC na nagbabalik Flip Top. Medyo matagal-tagal ding hindi bumattle si Rapido. Matatandaan ang huling battle nito sa Flip Top ay noong Ahon 7 laban naman kay Badang na sa kasamang palad ay tinalo siya nito. Kung sukatan lang ng bilis ay isa nga si Rapido sa masasabi natin na kayang magmabilis. Yun nga lang ay di na masyado maintindihan ang kanya pag-i-speed rap. Di nga katulad ng ibang battle MC na nagtatang twist ay malinaw mo pa din na maintindihan ang kanilang ini-speed. Habang si Jake Lau naman ay kahit nung pandemya ay bumabattle din ito at sumali nga din ito ng isa buhay. Yun nga lang ay nalaglag agad ito sa unang round pa lang ng isa buhay. Isa nga din si Jake Lau sa inahambing kay Smugglers dahil sa bilis din nito at Smugglers din ng estilo. Tsaka, papaawa pa? Ganito nga yung senaryo, tanga ka! Pag naligaw sa Manila, ay, Bisaya ka pala. Tulungan na kita. Pag nag-foul sa basketball, ay, Bisaya maglaro, tangina. Anong feeling na yung aming anthem naging nominado sa Awit Awards? Panis. Nominado lang ha, hindi nanalo. Pero the mere fact na nakalaban namin sa category, Sarah G, ibig sabihin makakasabay yung kanta namin. Curious tuloy ako. Sarah G, sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin? Mali. Sorry. Black line pala yan, sorry. Siyempre dahil umabot ko sa part na ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay nanyanyahan muna kita na mag-subscribe at pakihit na rin ng bell button para lagi kang updated kung may bago kong lalabas ng mga video tulad nito. At siyempre papalo at like na rin ang ating Facebook page, nag-upload ko doon ng mga content
about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. At alam nyo ba kung ano yung real talk na super lonely at lungkot? Na yung mga asawa nila may TikTok na puro flow, di yung tugtog. Nakita ko gumagano, no? Tandang-tanda ko pa ng panahon ng tagtulyo. Hey! Gago! Etong angulo na to, wala akong ibang pinagkunan na info, kundi video ng laban nila ni Terdy kung gaano siya kayabang dun sa intro. Tangina, binanata ni lubog ng mga baog bars. Nauga naman tong unggoy na to. Nung nalaman niyang tagilid siya, binunot yung muling alas at ang sabi, paano ko mabubuntis yun? Itomboy ako. Boom! Last card, activate! Yan. Isa pa nga sa muling sumali ng sa buhay, si Sorenyo, medyo matagal din itong nagpahinga sa pagbabattle sa flip-top. At dahil na rin sa pandemya ay medyo karamihan nga ng mga battle MC ng flip-top ay hindi na nakitang bumabattle. Masabi nga natin na napakasolid ng line-up ng Isa Buhay 2024 dahil sa sala talaga ang mga match-up dito. At akala mo talaga ay kada battle ay seamless dahil na walang tapon ang mga battle MC sa event na ito. Dagdag mo pa dyan ang mga baguhan na talaga namang kayang-kaya sumabay sa mga veterano ng flip-top. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe? Eh kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka eh. Sabi ng Diyos, oh. Tapos ko na si Paulo. Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Wag na sa puwet. Niyaya na to dati ni Apok mag-gym, kaso nga lang to, sablay. Habang nagbubuhat siya ng dumbbell, may burger siya sa kamay. Sinubukan na rin niyang mag-jogging. Hindi rin nakatagal. Puta, bigla-biglang humihinto pag nakakakita ng inasal. Di ba, nagsumba ka na rin? Tapos di naging effective. Putang inan to, sa kada 8 counts, umiinom ng soft drinks. Kaya sige, dukutin mo na naman loob ko at ipakita mo sa madla lahat ng mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. Sa mga nakakilala ka kay Class D at Slack 1 ay masasabi mo agad na walang palag dito si Slack 1 dahil kilala natin si Slack 1 sa pagiging komedyante nito at paminsan-pinsan pa nga ay nagchuchok ito sa mga battle niya. Kaya naman, ang inaasahan dito ng mga tao ay hanggang round 1 lang siya. Pero hindi, ibang Slack 1 ang ating napanood dito, ibang-iba siya sa Slack 1 noong pandemya. Naging lyrical nga ito at masabi mo talaga na napakalaki ng kanyang na-improve lalo pat isa buhay. Kaya marami talagang nagsasabi na buong 3G is ang kanyang tagasulat pero kung totoo man yan ay nakakabilib pa din si Slack 1 dahil nakabisan niya lahat kahit hindi niya sinulat. Habang si Class D naman ay alam naman natin na marami nating tinalong malalakas na battle MC at talaga namang dikdikan ang mga sulat nito. Dagdag mo pa dyan ang pagiging agresibo sa battle. Si Kuya Smaglas, pag naka-side view, medyo matangos. Eto, pag naka-side view, hippopotamus. One time, sinubukan etong kumuha ng pokpok sa Cubao. Sabi niya sa babae, Miss, pwede ka ba? Sabi ng babae, Boss, pas kami sa kalabaw. Kita mo? Pati babaeng bayaran, ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Grabe pala yung sex life mo, plus puro kalungkutan. Siguro nga, yung burat mo nakatadhana lang sa unan. Puro ilong. Ilong. Ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayong mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Pwede pa. Iyak lang. Bumoses ng mga wala kayong inik. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip-top kaya niyang tayuan. Eh ikaw, ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Ito talaga yung masinabangan ng lahat kung paano nga ba gaguhin ni Jonas ang isang plasma na alam naman natin na horrorcore versus komedyante ang tatapat.
At isa pa dyan kung papaano nga ba sabayan ni Plasma ang pagpapatawa ni Jonas. Sa naging laban nga nila ay masasabi mo talagang natapunan ng mga jokes ni Jonas ang mga round ni Plasma. Dito although sumasabay naman si Plasma, bumibitaw din siya ng mga jokes na pakunti-kunti pero ibang iba talaga pag komedyante ang patawa. Pero kapag usapang brutal at lyrical ay masabi natin na panalo si Plasma. Pero sa palagay ko kapag komedyante ka tapos magaling ka magpatawa, talagang di ka mahirapan na makuha ang loob ng crowd at hindi ka din mahirapan na gumawa ng pangalan mo sa flip top. Lalo pat ang majority na pinapanigan ng mga tao ay ang battle MC na kayang silang patawanin hanggang round 3. Bili ng uprising pag may inuman. Tagabuhat ka lang ng case sa tagaluto ng pulutan. Tagahugot ng tinga ni Sayad pagtapos magkainan at tagasuklay ng buhok ni Arik pag di niya natalian. Tagadukot ng kulangot ni Balakid pag may nalimutan. Tagahugot ng ice pick ni Tweng pag may suntukan. Tagahatid ng sabon kay Spade sa pandisalan. At dakilang kakwentuhan ni Kuya Dennis ng Kalibugan. Kasi silang kwentuhan tungkol sa tae. Bistado mga galaman mo na wak. Pakinggan niyo mabuti. Nagpo-post ka ng litrato ng asawa at anak kapag nahuhuli. At dito na natatapos ang ating video sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Thank you guys, babawi ako sa inyo sa susunod. Marami pa po akong ilalabas ng mga video about sa flip top kaya pakiabang-abang na lang po. At syempre, don't forget to like this video para naman may pakita ni YouTube sa iba namang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli, peace out.